Yun, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys is meron po tayong update para sa ating Skyline tsaka sa EGNS Simulator. So check natin guys kung magiging playable na po ba yung mga HD games, mga AAA games sa bagong update na to. Pero syempre bago tayo mag-start, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng pa-click ng subscribe button. I-click mo na rin po ang notification bell para sa ating latest game. So tara guys, check na natin. So unahin natin guys. Naman yung ganun kung pepikein mo video tapos sasabihin mo ng controls, pero sobrang hirap nun kasi kailangan mong kapisaduhin yung video. Kumbaga kailangan mo mag-effort para lang manloko para sa gameplay. So hindi po tayo ganun guys ha. So ayan o, ayan ha, sa nag-comment, ito po, press any button. So press po tayong ganyan. Ayan, new game, load game. Ayan, ayan guys o. So sa nagsasabing fake, ayan po, hinamon ko nga siya, sabi ko deal kami kahit halagang 3,000 lang. Pag fake yung gameplay ko, bigyan ko siya 3,000. Pero pag legit, bibigyan niya ako ng 3,000. So ayan oo. Hindi ko sinasabayan yung video, legit na gameplay po yan. Ayan po. O, new game tayo. O, press A ako ah. So baka hindi lang siya makapaniwala na playable na yung Persona 5.
So ayan guys, playable na playable po yung ating Persona 5. Ayan, pwede kayong mag ano dyan guys. Ayan, Persona X. Ayan guys, playable na playable po Persona 5 Royal sa ating Egenes emulator. Medyo yung bug hindi pa naalis, parang black pa din siya. Alam ko dapat may ano yan eh. Yung mga iba ka makikita dyan. So okay na po yan, playable naman guys. Ang ginamit ko lang guys, ano lang yan, stock settings lang, wala po akong binabago. Ito naman po tayo yung Midnight Express. Midnight Fight Express. So ano siya, first close guys. So yan, hindi pa siya ano, hindi pa siya playable or hindi rin siya nag-o-open guys. And black screen lang po siya. So Midnight Fight Express. Ito guys, last na update hindi ko to napagana. Umaga loading lang siya. Check natin ngayon guys sa latest update ng Egenes Simulator kung magkakaroon ng pagkakaiba or mag-i-improve ba yung kanilang performance or mapapagana ba natin itong Midnight Fight Express. So wait natin guys mag-load. Yun, so ganun pa rin guys, si Midnight Fight Express hindi pa rin siya playable or hindi pa rin siya bumubukas using Skyline or Egenes Simulator. So ito naman guys yung inside. So itong inside guys, nag-open agad siya, ano yan, Bladed's inside. Loading po tayo, wait po tayo guys ng ilang minuto. Kung mag-load po, kung mag-open itong inside using Skyline Edge. Yun nga lang guys, parang meron siyang bug kasi ayaw niya magtuloy. Parang black screen lang po siya. Ayan. Inside. So ito guys, na-try ko na ito nakaraan. Playable din naman siya. Nasa ano rin, 25 to 30 FPS. So check natin guys kung magkakaroon ng improvement sa kanilang bagong update ni Egenes Simulator. So ayan guys, nag-load naman siya. Bladed's inside. Ayan, loading po tayo guys. Yun, so ito na guys yung ating game, si Inside. So wala siyang graphic problem mga quiz, walang bug, walang glitch. Ayan guys, so 30 FPS, playable na playable po dito sa, ayun, nagkaroon ng konting ano mga quiz. Parang meron nagkaroon ng parang white. I'm not sure kung babalik pa yon. So ayan guys, meron po tayong 29.9 FPS. So nakalock siya guys, no? So okay na okay, playable na playable. Maganda to guys, para siyang ano eh, Little Nightmares yung kanyang gameplay. So yun guys, nagkaroon parang white na parang glitch. So hindi naman siya gana pansin, kaya ox lang din naman guys. Ayan po, inside, playable na playable guys using Egenes Simulator. So next tayo guys, ano naman po tayo, Ninja Gaiden 3. So ito guys, nag-open agad siya, no? Press A tayo. Ayan guys, nag-open agad Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. So comment down below guys kung meron po kayong mga ano po dyan, mga driver na na-try na sa mga games na to. So comment down below lang po para po matry natin guys. So freeze lang din siya guys, no? Ayan. Yun, so ito guys, nag-open agad yung ating Ninja Gaiden 3. So kanina guys sa may Skyline, no, ano lang to, black screen lang. So sound check guys.
Di naman siya basag or garalgal. Ayan, new game tayo guys para makita natin yung gameplay agad tsaka yung FPS natin. Ayun, nag-force closure dun sa part na yun guys, hindi ko alam kung bakit. Ito po, yung Mario guys. Mario Odyssey. Ayan, so nag-open agad siya guys. Sayang, no? So sana ma-enhance po ito ng Skyline Edge. Kasi dito guys is hindi nyo na kailangan gumamit ng gamepad. Loading, meron po tayong 59 FPS, so sobrang ganda po niyan guys. So balik po tayo guys ito sa records of time para makita natin guys kung smooth na smooth pa rin yung ating Bayonetta 2 using Egenes emulator. Di siya na-skip guys, wait natin. So sa sound guys, wala naman problem guys sa sound niya. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from.
in-start ulit natin. So mataas yung kanyang FPS guys, nasa 29.9, playable guys. So siguro pag nagkaroon lang guys ng maraming rito, mga detail, mga maraming graphics guys, baka dun lang siya bumaba yung FPS natin. So sa ganito guys, kumbaga nasa room lang tayo tapos yung tao is 3 lang, kaya siguro ganun kaganda yung FPS. Pero usually guys, ang nangyayari kapag yun nga, pag marami ang tao, ayan, maraming effects na nangyayari, ayan, doon po nahihirapan yung ating GPU na patakbuhin yung ating game. Kasi ito nga guys is medyo high graphic game. So dito guys, ayan, meron po tayong chance si Legend of Zelda baka maging playable. So malaking improvement to para sa Egenes emulator na na-handle yung kahit mga gantong hindi latest na chipset. So yan guys, meron po tayong 15 FPS, so para sa akin dito playable, no? Pero ayan, gumagana naman siya guys, Legend of Zelda. Yun nga lang, medyo mababa mga guys kasi lang, 15 FPS. So kahit 25 FPS sana pataas. So
nagtatakbuhan sila, parang may dilubyong nangyayari guys. So ayan, playable naman guys yung ating Oddworld Soulstorm. Medyo marami ng effects na nangyari guys, marami ng mga graphics, mga graphic effects. Ay, matulak. Ayun. So ayan guys, playable naman siya, Oddworld Soulstorm. Okay, so next game tayo mga kuys, yung ating last game. Ito yung latest, Bayonetta 3. Try natin guys. Pero yung ibang games guys na natry ko dito sa Skyline, working naman. Yung mga iba kasing games yun eh, mga Cuphead na try ko yun dito guys, working naman siya. Kaso mga nabura ko na kasi guys, kaya hindi ko na matatry kasi nalaro ko na before. Pero working po yun dito sa sa Skyline, yung ibang games. Usually mga gumaganang games dito guys, mga hindi mga AAA games, yung mga hindi ganun katataas yung graphics, parang ganun. Yun, so hindi rin siya kaya guys. So as of now, baka kailangan nating ibang driver na gamitin dito sa ating Skyline Edge. So kung meron kayong idea guys, comment down below lang. Ito guys, yung last game natin, Bayonetta 3, yung ating last game dito sa EGNS Emulator guys. So nag-load naman guys yung ating Bayonetta 3. So close ko lang, tapos inopen ko lang yung ating EGNS Emulator. So ayan, medyo mababa nga lang guys yung ating FPS dito sa Bayonetta 3 kasi ayan, 14 FPS lang po. So new game tayo guys. So ito na guys, Bayonetta 3. Ayan nga, medyo mababa nga yung ating FPS guys. Napakaangas naman nito, laki agad ng kalaban natin no. Ayan, meron lang tayong guys, 12 to 13 FPS. Medyo hindi siya playable, pero working oh, diba? Kumbaga wait lang tayo guys sa mga ilang update pa magiging playable na to sa ating device. So sound check guys. Really resonated with me. And every time I thought about it, I looked up at the sky, daydreamed. What if somewhere, some version of me is walking along through the grass just like me? Could we be following the same path, taking the same journey? That idea had to be something more powerful than any anime or sci-fi novel. Even after growing up, I still believed it could be true. I just knew that someday a version of my father from some other world would appear. Pull out a strawberry candy just for me, always used to. But the visitor from another world that appeared to me was a nightmare that had come to crush all hope like blades of grass beneath his heel. So ayan guys no, so ayan, hindi pa siya playable guys, medyo mababa talaga yung kanyang FPS, pero hopefully next update guys maging playable to kagaya nung Bayonetta 2.